Ito ang ating aabangan. Pag nagkatotoo na si dating Pangulong Digong Duterte ay naging lead counsel or abogado ng kanyang anak tungkol sa impeachment trial, magandang abangan ito dahil welcome kay Congressman Jinky Luistro ng lalawigan ng Batangas na isa sa mga prosecutor do sa 11 prosecutor na binuo ng Kongreso para patunayan, idepensa ang kailang article of impeachment o kaso, impeachment laban kay Sara Duterte. Walang problema, sabi ni Congresswoman Luistro, kung si Duterte. Sa tingin ko naman po, pwede kasi sa court lang yata, bawal yung magkarelasyon, mag-ama, magkapatid, o anumang relasyon sa korte yan. Judicial body, parang hindi tayo nakakakita ng ganon. Okay? Pero dahil impeachment trial ito, hindi naman ito korte, so palagay ko pwede nga na mag-abogado si dating Pangulo Duterte. At dito natin malalaman. Kasi nung Pangulo pa si Duterte, lagi sinasabi niya, siya ay matagal na prosecutor, marami siyang hinawakang kaso, para bang eksperto siya. Bilang prosecutor, bilang abogado, ganun ang dating eh. Nung siya 6 na taong presidente, lagi niya sinasabi hanggang ngayon na siya ay matagal na prosecutor, kaya alam na. O di tama-tama ito. Sana payagan din ng kanyang pamilya at ng Senado na maging lead counsel ni Sara Duterte sa impeachment trial ay ito si Duterte. Malalaman natin itong galing nito, kung anong galing meron siya bilang taga-usig or bilang defense counsel. Kasi siya ay dating prosecutor bago naging mayor, bago naging presidente, bago naging congressman, naging presidente, ay ngayon ang mangyayari dito, defense counsel siya. Siya yung magtatanggol doon sa akusado, doon sa i-impeach na kanyang anak ni Sara Duterte. Ito naman sina Congressman Luistro at 11 pang 10 pa niyang kasamahan, siya naman yung prosecutor. Siya yung magiging taga-usig. So magandang abangan ito. Duterte laban kay Luistro na parehong magaling na abogado ang siyang maghaharap sa trial. Tingnan natin. Si Luistro bilang mambabatas, alam na natin yan. At alam na ninyo mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung nakikinig kayo ng mga public hearing, WADCOM, Blue Ribbon Committee, Appropriation Committee at iba pang hearing sa Kongreso, ay nakita naman natin. Ibang klase ang mga hataw, ibang klase ang kanyang mga paglilekture at pagtatanong under the law. Kasi nga siya pala ay talagang magaling na abogada. So tingnan natin ito. Duterte versus Luistro sa impeachment trial. Yan ang isa sa aabangan. Ang patutunayan ng prosecutor ng side ng Kongreso ay yung betrayal of public trust, graft in corruption, okay? Bribery, may pagsisinungaling pa. At siyempre, kasama dyan yung issue ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. At yung di umano'y ill-gotten wealth. Pero sinasabi ni Congressman Luistro, ang pinakamabigat na nakikita niyan talagang mahirap patunayan na totoo, mahirap patunayan at na hindi na tama ang paggastos. Ibig sabihin, nakikita ni Congressman Luistro, mahihirapan si Sarang idepensa yung confidential fund. Yung confidential fund na kung saan napunta, yung daan-daang milyon na wini-withdraw sa bangko, yan ang mahirap daw patunayan at mukhang doon nakapokus si Luistro. Kasi kung yung mga gunita ay 4 na beses nag-withdraw ng 125 million doon sa isang bangko, government bank pa yan sa may Mandaluyong. Okay? Confidential pa yon. Inamin nyo nung Acosta na siyang nagpunta sa bangko at nag-withdraw ng ganong kalaking pera. 4 na beses o kalahating milyon yun. Kalahating billion, 500 million yun. Kasi 125 times 5, di ba? O, di ba? O 125 times 4, ayun. So, 500 million plus yung 33 cheque na lagi kong binabanggit na 37 million ang isa. Yan ay on record sa komite. At yun ho yung pagbabasihan ng prosecutor kung paano yung depensa yan ni Duterte kung siya magiging abogado ay ating aabangan talaga. Matindi po ito. Okay? So, ano yung masasabi dyan? Di ba? Hindi lang natin aabangan kung si Sara ay dadating o hindi dun sa trial,
Pero ang ating aabangan kung si Duterte ay magiging abogado talaga ng kanyang anak, yan. Debate po yan. Bawal ang murahan dyan. Bawal ang pikon. At ang pikon sa korte or dyan sa trial, talo. Tingnan natin, hindi naman pwede siya magmura doon dahil hindi papayagan ng mga senador judges na magmura ang dating Pangulo kapag nakipagdebate niya sa mga galing na abogado na kinuha at binuo ng Kongreso bilang mga prosecutor o taga-usig. At siya magtatanggol dito sa kailang kaso na ipinail or impeachment case na kailang ipinail against Sara Duterte. Ano ang inyong masasabi dyan? Please like and share ng ating mga video na makarating sa mga kinaukulan. Okay? At ito pa. Halos lahat ng congressman na abogado na prosecutor kasama doon sa 11, lahat sinasabi nilang malakas ang ebidensya. Malakas itong kasong ito. At naniniwala silang kaya nila na mapatunayan sa impeachment trial kung kailan ito, hindi natin alam. Kaya kung ganyang katindi ang paniniwala ng mga prosecutor na malakas ang kailang mga ebidensya, ang tanong natin dito, kaya bang makumbinsi ng mga prosecutor ang mga senador judges? Yung mga senador na siyang boboto ng pwedeng acquittal or pwedeng guilty. Siyempre, kung susundin natin ng mga prosecutor, gusto nila guilty. So, kaya ba? Doon tayo di nakakasiguro. Kaya napakahalaga ng magiging papel or reaksyon ng taong bayan at pagtutok ng taong bayan sa paglilitis. Kasi ang taong bayan pag nagsalita, sa ayaw at sa gusto nilang aminin, mapipressure ang mga senador. Dahil ito'y political, technical, and legal. So kahit na isang tambak o isang sako o 2 sakong ebidensya na magpapatunay, pero kung ang tingin ng mga senador dahil kampihan, acquittal pa rin, ang taong bayan ang bahala dyan. Yung mga senador na re-electionist o kakandidato, hindi yan tutulungan ng taong bayan. Kaya mahalaga po kayo. Live po yan, tandaan nyo. Ilalive yan sa television, sa social media, sa radyo, kaya madidinig natin lahat. Kaya mahalaga, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, ang participation ng taong bayan na mag-comment, mag-react, hanggang sa ma-pressure ang mga senador, manindigan sila ng tama, manindigan na naaayon sa ebidensya, hindi manindigan dahil kapartido, dahil kaibigan, dahil naaawa, dahil may utang na loob. Hindi po yun. Kailangan yung ebidensya ang pagbabasihan kung ano ang nakikita nila at nakita ng taong bayan sana magkaparehas. Kasi mas mabilis mag-decide, mas mabilis makakita ng tama o mali ang audience, ang taong bayan, tayo yun. May karapatan tayo, taong bayan, sa buong Pilipinas, sa buong mundo dahil pera natin ang pinag-uusapan dyan. Pera natin ang gagastusin sa trial. Pera natin ang nakataya dahil graft in corruption, betrayal of public trust. 612 million ang pinag-uusapan pera dito, intelligence at confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng noon ay Secretary ng Department of Education. Kaya samahan niyo ako at ang aking mga channel. Tayo magbabantay dito dahil tayo may karapatan at obligasyong alamin kung ano ang mga pwedeng mangyari. Kung kailan, hindi pa natin alam yan. Okay? Standby lang po kayo. At manatili dito sa ating mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog. At napanood nyo naman po yung video ni Sir Mike Abe na talagang ito pong si Digong at si Luistro, Congressman Luistro ay magkakaharap talaga sila sa darating na impeachment trial para dito kay Sara Duterte. Kailangan ni Digong na gawin yan kasi syempre anak niya yon, di ba? Pero tinanong kasi si Sara Duterte ng isang reporter sa kanyang press con, sabi nung reporter, ma'am, magiging legal counsel nyo ba si President Duterte, ang inyong ama, sa impeachment trial, magiging abogado daw ba? Ang sagot ni Sara, ayoko sagutin yung tanong na yan. Parang napaisip ako, teka, napakasimple lang naman sagutin nun, yes or no lang naman yun, di ba? Kung totoong magiging legal counsel ni Sara etong si Digong, edi okay. Kung hindi naman, edi okay lang din, di ba? Kasi ang isa sa mga nagbibida-bida diyan si Panelo, yung mga kung sino-sino mga abogado, di ba?
Sa totoo lang, hindi naman kailangan ni Digong na maging legal counsel ni Sara. Pero, para makapang, ano ba tawag dito? Makapang ano lang siya, yung, para ma-intimidate yon yung mga senador judge doon sa gaganapin na, ano na yon, na impeachment trial. Ay, syempre, talagang ano yan, talagang pupunta yan doon. Mangi-intimidate lang. Kumbaga design lang si Digong doon, hindi siya hindi siya yung ano, yung masasabi natin na makikipagbakbakan dito kila Luistro, tingin ko hindi. Kasi si Digong medyo mapurol na medyo mabagal na ang catch up niya. Medyo yung katandaan niya naapektuhan na siya yung hindi na minsan nakakapag-isip ng tama, minsan yung kanyang mga sinasabi hindi na akma sa isang sitwasyon, 'di ba? Nakita natin sa Senate, sa Congress hearing, 'di ba? Kulang na lang hampasin niya ng mic itong si Senador Trillanes, 'di ba? So, ganun na yung nakikita natin kay Digong. Kaya kung tatayo siyang legal counsel ni Sara Duterte para sa kanyang para sa kanyang anak na ini-impeach, hindi po na 'yon para ipagtanggol si Sara. Hindi na 'yon para sa akin, hindi na 'yon yung pinaka main goal. Ang mas kailangan gawin ni Digong sa pagpunta niya doon sa impeachment trial ay para i-intimidate ang mga senador na nandoon. Kaya ito yung bakbakang Luistro at Digong Duterte pwedeng mangyari at mangyayari naman talaga, pero just to intimidate na lang. Saka ewan ko ba, nalalabuan ako kay Digong kapag nagsasalita doon sa sa Kongreso, sa Senado, 'di ba? Malabo yung kanya ng mga sinasabi, siguro dahil na rin ng katandaan. Matanda na masyado para sa ganung gawain o ganung gagawin, 'di ba? Medyo na si Digong, matanda na, kaya po yun na lang, na lang siya, for display na lang, for intimidation na lang ang kanyang gagawin doon. Ang isa sa mga abangan natin diyan, yan sila Akop, sila Chua, etong si Kimbo yata kasama din. I'm not sure, pero alam niyo po, etong mga kongresista na ito, yung 11 kongresista na magiging prosecutor sa impeachment trial ni Sara Duterte, yung mga matitibay talaga yung hindi pinapansin ng mga basher, yung wala silang paki sa bashing. Yun yung tama. Yun yung dapat talaga na ginawa na pagpili dito po sa impeachment trial na tatayong mga prosecutor. Kasi alam naman natin mga DDEBs talagang grabe kung yan, kung mamersonal. So habang inuumpisahan na yung impeachment trial na yan, kung talagang June 2 or June, kung anumang panahon pa nila umpisahan yan, sigurado ko talagang ang gagawin ng mga DDEBs ay mag-iingay. Babanatan yung mga kongresista na tatayong prosecutor kasi nga po, yun ang kanilang diskarte para mawala sa focus ang mga kongresista. Yun ang kanilang gagawin. Buti na lamang etong mga kongresista na ito ay hindi sila ganun kaapektado kung merong mga bashing. Kaya po, tama lamang ang pagpili dito sa mga kongresista na ito dahil hindi sila maapektuhan ng bashing ng mga DDEBs habang nililitis nila si Sara Duterte. Sigurado ako diyan, lahat ng mga personal na bagay ng mga prosecutor, congressman na ito,
ibabato na nila yan. Ima-maximize nila ang pagbabash, ang pambira, ano tawag dito, yung panggugulo sa impeachment trial, lahat ng kanilang mga, kumbaga yung lilituhin nila ang mga tao, maglalabas ng mga bagong issue, may ide-demanda, i-distract nila ang mga Pilipino para po mawala ang focus doon sa impeachment trial. Bakit? Kasi kahiya-hiya po yun. Dahil hanggang sa impeachment trial, sigurado ko, bukod sa sabi ni Sara, hindi naman daw siya a-attend o hindi naman daw siya kailangang umattend doon. Sigurado ko na sa impeachment trial na yan, maraming malalaman ng mga Pilipino na ang ating Vice Presidente ay walang ibang ginawa kung hindi maglustay ng pera ng taong bayan at puro korupsyon ang ginagawa nito sa DepEd at sa OBP. Bukod pa sa nagbabayad o nagbabribe ito ng mga tauhan para makagawa siya ng korupsyon. Yun ang aking nakikitang lalabas na katotohanan dito sa sitwasyon na ito ni Sara Duterte. So abangan natin 'yan. Medyo matagal ang ating magiging pag-aabang, pero 'di ba, ang importante nakasampa na ang impeachment complaint, may mga matibay na ebidensya laban kay Sara Duterte, o di ipagtanggol nila. 'Di ba? 'Yun lang po ang magiging magiging sagot nila diyan. Talagang kailangan nila ipagtanggol, kailangan siyang ipagtanggol ng kanyang ama dahil syempre kung hindi po ipagtatanggol ng ama, ano mangyayari kay Sara Duterte? 'Di ba? So for intimidation, gagamitin nila ang matandang Duterte para baka nga naman may mga senador na baka gustong i-impeach si Sara magbago isip. So abangan po natin yan, matagal-tagal pa. So yun lamang po, maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe. Maraming salamat sa mga sumusuporta po sa aming mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Thank you po sa inyong mga like, comments, and share. Maraming salamat po. Comment na rin kayo ngayon kung ano po ang inyong opinion dito sa vlog ni Sir Mike Abe. Thank you po. Bye-bye. Salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo, huwag kayo maniniwala sa mga fake news. Ingat po kayo. Salamat, Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.